Nagkaroon ng meeting sa Malacanang. Miniting ni Presidente ang ilang mga senador, andon si House Speaker Martin Romualdez. Anong napag-usapan? Anong napag-usapan? Okay? Apparently, alam pala ng ating Presidente tungkol dito sa People's Initiative. At mayroon ng mga proposed changes dito. Sa madaling sabi, hindi daw ititigil ang People's Initiative. Todo-todo pala ang suporta ni Pangulo sa People's Initiative. Binabasa ko dito yung nag-leak na mensahe. Hindi ko muna sasabihin kung kanino, baka i-reveal na lang ng ibang mga vloggers. Pero sabi, traumatic yung meeting kay BBM kanina. Kunwari wala siyang alam, yung pala todo-todo niyang sinusuportahan ang People's Initiative para magkaroon ng 2 times na 5-year terms siya at iba pa. Yung issue ng pagbaliwala sa Senado ay binaliwala na rin sa kanya. Yun po yung nakalagay sa mensahe, binabasa ko lang. Wala siyang pakialam sa batas at payag pala siya, kina Speaker, at sa People's Initiative na magpanatili sa kanya sa posisyon ng 10 taon. Si Presidente daw ay manatili sa posisyon ng 10 taon. At mahigit pa, kakahiya kung ano ang binatikos kay former President Marcos, yung una, mas malala pa daw ang gagawin. Traidor sa konstitusyon, traidor sa bayan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito ang Luminous, we are live. So, kakatapos lang po ng talumpati ng ating dating Pangulo Rodrigo Duterte sa Rizal Park sa Davao. Dalawa po ang rally ngayong araw na ito. Teka, ayusin ko lang po ang camera ko. Diyos ko po, nagmadali na naman ako. Saglit lang po. Okay, naiintindihan ko po ang pakiramdam ninyong lahat. Naiintindihan ko po rin na medyo kailangan natin iproseso yung mga narinig natin kanina. Totoo po yun, mabigat nga po talaga. Tayo po ay himayin natin ha, kasi hindi po ganun kumbaga ang daming nasabi na kakailanganin natin talagang intindihin kung ano rin ang susunod nating mga hakbang bilang mga mamamayan ng Republika ng Pilipinas. So, saglit lang, ayusin lang natin to. Oof. Okay. Sandali lang po, inaayos lang po natin itong natin. Nang sa gayon, medyo okay tayo. Okay. Para tuloy-tuloy po yung ating live. Ayan. Kanina po kasi patay sindi yung aking internet. So naniniguro lang ako na para tuloy-tuloy ito. Okay. So sa talumpati ng ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte, mayroon siyang mga revelasyon at mayroon din, in-explain din po niya ang kanyang pagtutol sa charter change, lalo na dito sa People's Initiative. Hindi lang po ang People's Initiative ang kanyang pagtutol, kung hindi pati ang dahilan. Kumbaga, hindi lang yung sa dahilan, pero in-expose niya ang mga motibo sa likod ng pagbabago ng ating saligang batas. Madalas sinasabi, tatandaan natin na ito ang Pangulo na unang nagsulong ng posibilidad na pagbaguhin ang forma ng ating gobyerno. Ngunit huwag rin natin kakalimutan na siya rin ay bago niya pinaumpisahan sa Kongreso, ang pagbabagong ito ay pinag-aral niya. Pinag-aral niya at pinaaral niya ang isang komisyon. At dahil dito lumilitaw din ang kanyang pinag-aralan at ang kanyang mga obserbasyon doon sa sinusulong na pagbabago sa saligang batas. Bago ang lahat. Totoo. Aling totoo. Naalala nyo nung a few days ago, may kumalat na balita na nagka-second meeting ang ating mga senador sa ating Pangulo. Ang unang meeting ay ang meeting ni Senate President Mig Zubiri kay Presidente Marcos at ang sinumbong ang People's Initiative. At inireklamo na ang People's Initiative na ito ay ibabaliwala ang Senado. Ay medyo self-serving, pero sige. Okay. Ang sagot ni Pangulong Marcos, dati akong senador, tama, hindi pwedeng mabaliwala ang Senado. So, andun din si House Speaker at sinabihan si House Speaker, o sige, Mr. Senate President, magsulong kayo ng resolusyon, asikasuhin ninyo yung tungkol sa economic provisions at sumali rin kayo dun sa resolusyon, sabi niya dito kay Speaker Martin. Hindi po yan ang nangyari. Oo, naipasa yung resolution of both houses. Resolution RBH number 6, hindi ako nagkakamali. Ngunit, unlike what we expected,
hindi natigil ang People's Initiative. Okay. Hindi natigil ang People's Initiative, instead, lalong bumilis, lalong namadali. Umangal ngayon ang mga senador. Sabi ng mga senador, bakit tumutuloy? Meron ng resolusyon. Habang nangyayari ito, nagsalita si Senadora Amy Marcos at sinabi niya, ang may pasimuno ng People's Initiative, ito, si House Speaker at pinsan niya, Martin Romualdez. Siya daw ay naglalabas ng tag 20 million kada distrito para maniguro na makuha ang tamang amount ng mga signatures para maituloy ang charter change, maituloy ang People's Initiative. Kailangan ng minimum of 3% per district at 12% total vote of the total registered voters ang makapirma. Ini-reveal din ni Senadora Marcos na mayroong timetable na baka by July of this year magre-referendum na at aariba na ang Constituent Assembly. Kapag natuloy ang People's Initiative at nabago ang Section 17 ng Saligang Batas, mababaliwala ang boto ng Senado at mismo Kongreso lang o yung House of Representatives, sila ang magko-control ng charter change. Sila ang magde-decide kung ano ang wording, kung ano ang topics, kung ano ang coverage ng charter change. Hindi yan malilimita sa economic provisions. Ito ay lumitaw din sa speech ng ating dating Pangulo kanina lang. Wala pang isang oras nakakaraan. Okay. Tila naalarma si Presidente Duterte, naalarma din si Senadora Amy, naalarma ang mga senador. Okay? Pumunta pasensya na po, naglag ang aking ang aking internet dito sa kabila. Okay? So, nagkaroon ng meeting sa Malacanang. Miniting ni Presidente ang ilang mga senador, andon si House Speaker Martin Romualdez. Anong napag-usapan? Okay? Apparently, alam pala ng ating presidente tungkol dito sa People's Initiative. At mayroon ng mga proposed changes dito. Sa madaling sabi, hindi daw ititigil ang People's Initiative. Yun. Todo pala ang suporta ni Pangulo sa People's Initiative. Binabasa ko dito yung nag-leak na mensahe. Hindi ko muna sasabihin kung kanino, baka i-reveal na lang ng ibang mga vloggers. Pero sabi, traumatic yung meeting kay BBM kanina. Kunwari wala siyang alam. Yung pala todo niyang sinusuportahan ang People's Initiative para magkaroon ng 2 times na 5-year terms siya at iba pa. Yung issue ng pagbaliwala sa Senado ay binaliwala na rin sa kanya. Yun po yung nakalagay sa mensahe, binabasa ko lang. Wala siyang pakialam sa batas at payag pala siya, Speaker, at sa People's Initiative na magpanatili sa kanya sa posisyon ng 10 taon. Si Presidente daw ay manatili sa posisyon ng 10 taon. At mahigit pa, kakahiya kung anong binatikos kay former President Marcos, yung una, mas malala pa daw ang gagawin. Traidor sa konstitusyon, traidor sa bayan. So, yan po. So, na lumitaw na tila ayon dun sa mensahe na ito, may nagkakakuntsabahan tungkol sa People's Initiative. Okay. Ang kuntsabahang ito ay magtutuloy-tuloy at ito ang ikinabahala ng ating mahal na dating Pangulo. Nakita niya ito ang purpose ng People's Initiative. Term extensions pala. Ang pakwento, economic provisions. Pero kung nasa na yung ating mga moderators at TikTok. Pero kung ito ay matuloy, ayon dun sa speech ng ating dating Pangulo, ang magiging figurehead lang daw itong si Presidente Marcos at ang tunay na mamumuno ay si House Speaker Martin Romualdez. Ito po ang sinabi sa speech kanina Bukod pa dito, ang sabi niya, gagawin nilang parliamentary. Single body, walang Senado, so parliamentary with no higher body. Unicameral, kumbaga. Kasi, sabi ni Pangulong Duterte, significant po ito. Sabi ni dating Pangulong Duterte, ang pag-presidential, taong bayan mismo ang mag-e-elect sa Pangulo. Direct team voting, tama siya.
Pero sa parliamentary, hindi taong bayan ang mag-i-elect sa Prime Minister. Ini-elect natin ang mga representante at ang mga representante, sila ang mag-i-elect ng Prime Minister. Katulad ng pag-elect natin sa House Speaker ngayon. Di ba sinasabi ko sa inyo dati na ang ating saligang batas was going to be parliamentary at the last minute ginawang presidential. Kasi baka daw ma-oust si Tita Cory, but that's a different story late for later. So, sabi ni Pangulong Duterte, ang plano nila ay tumuloy-tuloy sa kanilang sa tumuloy-tuloy in power. Right? Actually, tinanscribe ko most of the speech. So ano yung mga highlights dito? Bukod pa dito, so nire-raise niya yung alarma na ito. Nire-raise niya yung alarma na ang pagpapakialam dito sa ating saligang batas, hindi ito para sa taong bayan, kundi para sa personal na kapakanan ng isang pamilya na gustong humawak ng posisyon at ng power pang habang buhay at hanggang katapusan. Yun ang sinasabi nila. So, sabi ni Christopher Yu, love you, the new opposition is born. Yes. Mula ngayong araw na ito, bago na po ang ating stand. Kung hindi naman bago. Kumbaga, na-define na ang ating stand. Na-define na po kung saan patutungo at kung ano ang pinaglalaban ng taong bayan. Dinefine na para sa atin ni Rodrigo Duterte kung saan patungo ang labanan ngayon. Ang sabi niya, wala yung aking mga moderators. Okay. Ang sabi niya, do not mess with the Constitution. Okay? So, take a deep breath. We're going into the speech next. Actually, took notes. Inumpisahan niya doon sa pagbati ko sa People's Initiative. Ang sabi niya, okay ba itong si J. Camp? Sandali, administrative lang. Si J. Camp daw pwede mag-moderator. Para dun sa mga regular followers dito sa TikTok, okay ba si J. Camp? Baka kasi mabigay ko yung pag-moderator sa sa troll. Nasaan yung mga moderators kung magagaling? Oo, masaya ito. Saglit ha. Pasensya na dun sa mga hindi makahinga. Okay, sige. Ayun si Gear, andito si Gear. Alright. Sandali, sige, gagawin kita Gear, di ba moderator kita? Game na. Alright. So, seatbelt na ang lahat. Ito na po ang speech. Ang highlights ng kanyang speech. Anong sinabi niya? Inumpisahan niya dun sa pagdidiin. Hindi nyo man lang ine-educate ang taong bayan. Anong ibig sabihin niya dito? Walang information campaign. Matagal na po nating sinasabi yan. Pumipirma ang mga tao, hindi maayos ang impormasyon. Sabi niya, you are trying to keep the people ignorant. Ginagago mo kami. Ginagago nyo kami. Sabi niya, so, bakit? Kasi wala man lang explanation. Sino ba dito sa social media ang nag-explain kung ano yung binabago ng People's Initiative? Ano ang sinabi dun sa sa amendment, sa proposed amendment to Article 17, joint voting. So, sino ang nag-explain? Hindi yung mga kongresista, hindi yung mga so-called nagpo-push para dito sa sa amendments, hindi po sila. Hindi po yung mga nagki-claim na sila daw ang may pasimuno ng People's Initiative. Wala ni isa sa kanila, maging si House Speaker, kahit sino sa 300 na kongresista, ang nag-explain kung ano ang People's Initiative. Ang nilalaban lang nila, dapat ituloy. So, they were trying to keep us ignorant. Kung kaya't dito, alone sa Luminous, in-explain namin, meron pa dyan sa TikTok na isang mahabang explanation kung ano ang proposal dito sa People's Initiative, yung pagbabago ng ng Article 17 ng Saligang Batas. Hindi walang nag-explain na ang purpose nito ay para makaariba mag-isa ang Kongreso at makontrol nila. Sila ang magko-control kung anong pagbabago. At anong sinabi ng Presidente Duterte? Once you open that door, pag pinapasok nyo na yan, sila na. Walang makakapag-control dyan. Walang paraan para malimit yan. Dire-diretso yan. At kung anong gusto nilang paraan para hindi na sila bumaba sa pwesto, yun po ang ilalagay nila.
Kunwari daw yung economic provisions, hindi. Ang economic provisions, excuse lang daw yun. So, inexplain ni Presidente, we are one house. Anong ibig sabihin nun? Iba-iba tayong rehiyon, iba-ibang salita, iba-ibang pagkain, iba-ibang ugali, pero isang bayan tayo, isang bahay. Tawag niya isang bahay. At ang paraan para maging yung kaisa tayo ay yung saligang batas. Ito yung sinasabi natin. It's called the Constitution because by this document, we constitute ourselves into a nation. Di ba? We constitute ourselves into a nation. Dito tayo naging isang bansa. At yan po ay inulit ni Presidente Rodrigo Duterte kanina, former President Rodrigo Duterte. Sabi niya, pinakialaman, sinisunog nila o sinisira nila yung bahay, sabi ni Presidente. So, ang ambisyon niyan, sabi niya, and I am quoting here, ang ambisyon niya nanggaling kay Lisa Marcos, pati kay Romualdez. Binanggit niya si Presidente. At ito masakit na para sa akin sabihin. I will just quote former President Duterte. So kung sakasakaling may mangyari sa atin, so, alam niyo na kung bakit. Sabi ni Presidente Duterte, ang ambisyon niya nanggaling kay Lisa Marcos, pati kay Romualdez, bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si BBM bangag noon, ngayon presidente na, bangag pa rin ng presidente. Kayong military, alam nyo yan, lalo na yung mga nasa Malacanang. The AFP, alam niyo, may drug addict kayo na presidente, sabay mura. Before this, sinabi niya, sabi niya, Mr. President, ito pa, bago niyan, in-explain niya, election is a cleansing process. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, pag tapos na ang termino mo, baba ka na, iba naman ang uupo. Yun po, kaya pwedeng Ilocano, pwedeng Bisaya, pwedeng isang taga Mindanao, pwede kung sinong Pilipino ay maaari, in theory, may pagkakataon na maging Pangulo, may pagkakataon na mamuno. Lahat yan, pati mga kongresista, lahat yan eventually bababa yan. Cleansing process, sabi ng ating Pangulo. Ibig sabihin, give chance to others naman. Sabi niya, if you stop the process of governance, kaya paibayin mo ang termino, masusunog nga ang bahay. Sinasabi niya. He didn't say that exactly, pero ito pa. He interrupted himself and he said, Mr. President, kaibigan kita. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang, kagaya ng panahon nung pinalayas kayo. Sabi niya, kung hindi na talaga ito mapigilan, andyan ang military at ang pulis, pag-aralan ninyo ang pinapakain nila sa taong bayan. Pag nakita ninyo kung ano ang mali, you correct it, nasa sa inyo naman yun. He explains, itong difference, presidential, parliament, pag presidential, direct vote. Itong parliament, prime minister lang. Ang boto niyan, yung mga congressman. Okay? Wala kayong prinsipyo, sabi niya, mukhang pera kayong lahat. Kasi ibig sabihin nun, sa paghahalal ng isang prime minister, kayang ipairal, pera-pera din. Ito yung masama nun. Yung perang ipaiiral dyan, sa pag-i-elect ng isang prime minister, manggagaling din sa atin, pera natin yun. Sabi niya, kaya gusto ko kung magka-leche-leche na, arestuhin ninyo. At nabalitaan ninyo, he was referring to the military, arestuhin ninyo kasi nagsasayang sila ng pera. It is a fraud, swindling ang ginagawa nila. You must account for the money that you bought for the signatures of the Filipino people. Bribery yan. Magdasal lang kayo, sabi niya, if by the grace of God, mabalik ako,
Yan. Sorry po. It's my internet. It's not, hindi yan sabotahe. Okay. So, nasa na ako? Sinayang ninyo pera. People's Initiative does not involve buying the vote or the signature of the Filipino. Talagang mga wala kayong prinsipyo, mga PI kayo. Ninyo. Vice Mayor, Mayor, Congressman, Presidente, kayo nagpasok sa Congress, nag-election na. Pag pumasok sa Kongreso, sabi niya, Seiko. Anong ibig sabihin yun? Sabi niya, pag pumapasok daw sa public office, Seiko. Paglabas, Rolex na. Ibig sabihin, mga nagpapayaman sa opisina. Sabi niya, alam niyo paano ako nagkakaso sa ICC? Sabi nila, daw niya yung mga ina-alive daw niya, yung mga drug pusher, mga drug addict. Sabi niya, mabuti na lang at wala na ako sa pwesto. Kausap niya dito ang presidente. Mabuti na lang at wala na ako sa pwesto, baka nakasali ka pa. So, ang ibang mga revelasyon. So, in a nutshell, ito yung sinasabi ng ating Pangulong Duterte. Mali ang People's Initiative. Hindi tama ang kanilang ginagawa at hindi dapat nila pinakikialaman ang saligang batas kasi hindi sila mapagkatiwalaan. Once you give them the power to mess with the Constitution, that is it. Ganyan. Pasok na sila and they will perpetuate themselves into power. Ang masama niyan, ginagamit pa ang pera ng taong bayan para dito sa People's Initiative kuno-kuno na ito. In the process, meron siyang mga revelasyon. Isa, na contain daw dun sa PIDEA list ang pangalan ni Presidente Marcos. Nung presidente, si Rodrigo Duterte. In-expose niya at sinabi niya, ang may ambisyon to perpetuate themselves in power ay binanggit niya ang First Lady at si Speaker Martin Romualdez. Nanawagan siya. Ito, finally, ang third is nanawagan siya sa ating armed forces at sa PNP to protect the Constitution. Kasama yan po sa kanilang mandato to protect and uphold the Constitution. Ito pong ginagawa ay hindi dapat tiisin ng AFP at ng PNP ang hindi pagpoprotect sa Constitution. At itong paggamit o pag-abuso sa paggamit ng pondo ng bayan ay isang atake sa taong bayan kung kaya't kailangan protektahan ng AFP at ng PNP ang taong bayan dahil dinadaya daw tayo, iniestapa tayo. Yun yung term ni Presidente Duterte, iniestapa tayo ng mga lideratong ito. Pera natin, ginagamit laban sa atin. Sabi ni Presidente, ako galit talaga, dating Presidente. Bakit bigyan mo ng problema ang Pilipino? Ito yung part na, anong kasalanan ng mga Pilipino at gumagastos kayo? Swindling yan, sabi niya. Kung by a stroke of fate makabalik ako sa Malacanang, kayong lahat, kagaya ng tatay mo, Bongbong, ipasok ko kasama mga congressman, ipasok ko kayo ng 2 taon. Kalokohan ninyo, hindi pa nga naaayos. Ibig sabihin, hindi pa naaayos ang mga problema ng bayan. Bakit ko alam? Alam ko na yan ang sasabihin niya. Okay, huwag niyo na tanungin. So, ito yung inuulit-ulit natin dito. Ang daming problema, pagkain, tubig, kuryente, transportasyon, internet, lahat hindi inaasikaso. Inuna ang saligang batas. So, sinabi ni Pangulong Duterte, what is wrong with the Constitution? Tell me, ano yung ambition nyo? The real purpose of the constitutional changes sa People's Initiative is to perpetuate those who are in power. Sabi niya, I hope we'll continue to love our country. Magbigay sila ng pera. Kung magbigay sila ng pera for this People's Initiative, sabi niya, tanggapin ninyo. Pera ng bayan yan. Pero wag niyong ibenta ang inyong prinsipyo. Okay. So anong ibig sabihin nito? Ano ang repercussions nitong speech na ito? Unang-una, tumindig na ang dating Pangulo. Sabi niya, ayaw na sana niya, retired na siya. Remember, just last week, sinasabi niya, ayoko na. Tapos na ako, nagpresidente na ako. Hindi ko na gustong tumakbo, but if I have to,
If the situation calls for it, if the country needs him, tatakbo siya. So tumindig ang ating Pangulo ngayon because the situation already calls for it. Nanawagan siya sa AFP at sa PNP. Gawin ang kanilang mandato. Protect, uphold the Constitution. Protect the people. Ito na po yung sinasabi natin, matagal na. Mandato ng ating armed forces is to protect the people. Sila ang magde-decide kung ito na ang panahon o ito ang sitwasyon na kailangan nilang mag-exercise ng kanilang discretion. Okay? Kasi yan ang nasa saligang batas. At ito po ang sinasabi ng ating Pangulo. Very moving yung sinabi niya. Ano yung next? Nagsabi na siya, ito na po. Pero binibigyan na ng chance, nandun sa speech niya, magbago ka. Kumbaga sabi niya, pag hindi ito naagapan, ang ending nito ay mauulit ang 1986. 2 beses kasi binanggit ng Pangulo yun eh. 2 beses niyang binanggit na mauulit yung panahon. Matutulad siya dun sa panahon nung pinalayas sila. Papagalitan mo ako, nagsasabi kasi dito, ilang beses ko sinabi sa'yo nasa AFP at PNP. Darling, hindi ikaw ang magsasabi nun. Sila po. At yan din ang sinasabi ng ating Pangulo. Sabi niya, I am calling on them. Bakit kailangan siya yung mag-call on them? Kasi inangat niya ang estado ng AFP at ng PNP nung panahon niya. Pwede siyang manawagan. Tayo? Okay, we join his call. Pero ang mangunguna talaga siya. Kasi ang opinion natin will just be taken along with the opinion of everybody else, but they will still exercise their discretion. Sabi ni Sounds pa, Malacanang daw is on high security alert status? Maybe. Emotions are running high. The speech, well, we'll see what Malacanang is going to interpret of this speech. Pero para sa akin, it's very clear. Maliwanag, nag-focus ang dating Pangulo sa ating saligang batas. Nag-focus siya doon sa attempts na baguhin ito dahil may impormasyon nga na ang purpose ng pagbabagong ito ay hindi yung economic provisions, kung hindi ang perpetuation of power ng isang pamilya. At base dun sa text message nga, dun sa mensahe, hindi lang po basta another term, kung hindi 10 additional na taon para sa Pangulo. At dangerous din sa ating demokrasya kasi mawawala ang direct voting natin sa ating liderato. Kung ang parliamentary ay isulong nila, mapapagkatiwalaan ba natin itong mga ito na protektahan ang interes natin? Tandaan, ito ang Kongreso na nagpakulong sa 2 taong namamahayag lang. Ito ang Kongreso na nagpakita ng opresyon sa mga ordinaryong mga mamamayan na nagsasalita lamang, na critical sa administrasyon. Ito ang Kongreso na nag-threaten at nanakot, hindi lang ng SMNI, kundi lahat ng media. Bakit? Ginawa nilang example ng SMNI. Nang sa gayon, matakot lahat ang mensahe. Pwede naming bawiin ang prangkiso ninyo kahit kagagawad lang yan. Bago nagsalita si Presidente Duterte, ang unang talumpati o isa sa mga naunang talumpati ay kay Mayor Baste Duterte, Sebastian Duterte. Pag nakapikit ako, pareho sila ng boses ni Pangulong Duterte. Ewan ko kung napansin ninyo. So, at ang sabi niya, Mr. President, medyo maangas talaga ang speech niya. Maangas din ang speech ni Congressman Pulong. Pero gusto kong i-bookend itong dalawa. Si Mayor Baste at saka si former President Duterte. Kasi straightforward sinabi ni Mayor Baste, Mr. President, you are lazy and you lack compassion. Mabigat yung terms na yon. You are lazy and you lack compassion. Alam nyo, dun pa lang sa lack compassion, problema na natin yan. Dahil yung ability niya na maramdaman yung paghihirap ng taong bayan, it does not exist. Kulang.
Wala siyang, hindi niya nararamdaman na nananawagan tayo ang taong bayan paulit-ulit. Mataas po ang presyo ng pagkain, tubig, kuryente, internet, transportation. Pero what is he doing? Binabago yung saligang batas. Inuna pa ang possibility na makapag-extend ng kanilang mga termino until forever. Ni-reveal pa na ang ambisyon at ang nag-reveal doon naman sa isang talumpati, si Attorney Glenn Chong, ini-reveal niya na ang inaambisyon ni First Lady ay makapag-presidente din ang kanyang panganay na anak. At magagawa lang po yun kung tuloy-tuloy nilang hawak ang tinatawag nating reins of power. At ito ang paraan para gawin yun. Wala pa akong sinasabi na opinion dito. Ini-interpret ko pa lang dito ang mga sinasabi ng mga nagtalumpati. Primarily ang talumpati ng ating dating Pangulo. So, nakikita ko na yung mga tumututol. Bakit sinasabi ko na from this day forward, iba na po tayong lahat? Kasi meron ng focus ang laban. Ang unang-unang focus dito ay itsipwera na natin ang mga taong makasarili. At ang expression ng kanilang pagmamakasarili ay unang-una, grabe ang paggamit ng pera ng taong bayan para sa sarili nilang interes. At grabe rin ang panggugoyo nila sa taong bayan na gagamitin nila ang pera natin para sila ay tuloy-tuloy magpasarap. Tuloy-tuloy maghari-harian sa atin, sa ordinaryong mamamayan. Keber kung hindi tayo makakain, keber kung hindi makapasok sa school, keber kung ano man ang estado ng buhay nating mga hampas lupa. Kaloka kayo. So ito na nga, nangyari na. Pwede tayong manawagan ng resignation. Pwede rin tayong manawagan na unang-una bago resignation, itigil niyo muna yung walang kwentang People's Initiative na yan. Itigil na natin yung pagkukunwari na para sa kapakanan ng taong bayan yung People's Initiative na yan. Alam natin hindi totoo yan. In fact, may iba pang grupo na naglalaway na mag-umpisa na yung People's Initiative na yan at mabago ang saligang batas dahil gusto na nilang makapagbenta ng lupa sa mga foreigners. Anong next? Sinasabi ni Presidente Duterte na kapag hindi nakinig, tutuloy-tuloy, sabi niya, pag hindi gumalaw o hindi nagparamdam ang military at ang PNP, then baka sunod-sunod ang mga rally. At mismong siya, posibleng maging bahagi ng mga rally na yon. So what is this? Now we have the makings of a game plan. Diba? Pag nilayan, parang ako. Isipin natin, ito na yon, yung iniintay ninyo, yung sinasabi ninyo, anong gagawin natin? Ito na po, may focus na. Ang gagawin natin ay tututulan ang ang attempts na galawin ng mga makasariling taong gumagamit ng pera ng taong bayan para yan. Itigil natin yung mga makasariling mga taong gumagamit ng pera ng taong bayan para gisahin tayo sa sarili nating taba at baguhin ang saligang batas para tuloy-tuloy sila na maghari-harian sa atin. Yun yung first. Yan po ang ating obligasyon bilang mga bilang mga mamamayan. Kasi tayo nakakaintindi tayo, naiintindihan natin ito. So ang susunod na, grabe, nagbablock pa ako ng ibang mga accounts ha. Okay. So we have the makings of this plan. This is what will happen next. Ball is in the court of the AFP and the PNP. Pero nasa sa atin ang obligasyon na i-explain. Hindi natin maaaring puntahan sila, naka-uniforme sila and all of that, at lecturean. Pero we continue talking in every forum that is available to us. Lahat ng forum na pwede nating gamitin, mag-explain tayo. Nang sa gayon, maaari umabot sa kanila itong mensahe ni dating Pangulo. Makita nila na oras na pag-isipan nila kung paano nila i-exercise yung kanilang mandato sa pagpoprotect ng taong bayan. Sa pagpipigil ng mga krimen tulad nitong pagnanakaw sa kaban ng bayan para ipatuloy nila ang kanilang paghahari-harian.
Hindi niya sinabing military takeover. Wag natin i-overcomplicate yung sinasabi niya. Wala siyang sinasabing lalabas tayo. Ang sinasabi niya is, eto ang mangyayari. At dapat handa tayo para sa mga pangyayaring iyon. Dapat, ito yung panahon na handa na tayo sa kasakaling may panawagan na pupunta na tayo sa kalye, doon, handa na, doon, ready na. Kailangan bahagi ito ng ating expression. And remember, rallies are legal. Okay? Remember that rallies are legitimate expressions. Legitimate means to petition for redress of grievances. Nandyan yan sa saligang batas na gusto nilang baguhin. Let me check your comments. So, sabi ni Bal, BBM does have the Marcos intelligence and political savvy. He does not. He has the mentality of power-hungry Romualdez. I don't think so, really. Ano lang siya? I guess he's surrounded by people who want other things. Kumbaga. Sabi ni Elmer, pag nakaw sa Kaban ng Bayan, wala pa naman napatunayan. Uchu! Si BBM ba yung sinabi namin? Ano naman dito? Defensive. Wala pa daw napatunayan. Bakit? Nasa hukuman tayo? Ito na nga. This is what is known as expression. This is also what is known as, we the people on whom sovereignty resides are making it known to the leaders of this country. This is what we know. This is what we have. We are angry. Address these issues. We are not obligated to present them evidence, but they are obligated to explain. This is not a trial. They are not on trial yet, unless you call it the court of people's opinion. Sabi ni Ismael, thank you, Attorney Trix, and the rest of the patriots who truly love this country and its people. Alam nyo, isa lang po ako, and hindi pa ako yung significant. Pero ang significant yan, yung mga bosses ni Pangulong Duterte, former President Duterte, Mayor Baste, Kong Pulong, Attorney Glenn Chong, yes, yung mga sinabi ni Attorney Vic Rodriguez, yes, si Attorney Harry Roque, mga malalakas na bosses yung mga yan. Inday Sara, Vice President Inday Sara, and yes, huwag niyong kakalimutan si Amy Marcos. Bakit? Hindi talaga ako sasama sa inyo pag sinabi ninyong I don't trust Amy. Siya po ang nagdala ng impormasyon na ito sa ating dating Pangulo. Kung wala yung kanyang mga revelasyon, kung wala yung kanyang mga sinabi very publicly, hindi aabot sa punto na ito. Sabi niya ako si Jessar, ilalabas na ba ang video? Diyos ko. Para sa akin, irrelevant na yung video. In-identify na siya ni Presidente Duterte. Nasa narco-list siya. So ano pa ang susunod? Di ba? Sabi ni Gabs 2021, yung nagsisigaw na arrest, walang utak, baggage din, magsalita ka ng nasa topic. Ay, hindi ko yata na-gets. May iba pala kausap. Sabi ni Ike, please enlighten us para may idea kami. Pagkatapos magsalita si FPRD, tingin mo po, ano kaya ang susunod? Nakasabi ko nga lang. Sinabi ni Pangulong Duterte, nanawagan siya sa military at sa PNP. Balls in their court. However, ang tulong natin dyan ay tuloy-tuloy natin i-explain ang sitwasyon. I-explain kung ano yung panawagan na ito at i-explain kung bakit ang People's Initiative na to endangers the people. Para nang sa gayon, they can decide anong gagawin nila tungkol dito. Ngayon, sabi ni Pangulong Duterte, pag hindi sila gumalaw, then ang mga tao ang gagalaw. At ang paggalaw nito, ang sabi niya, ay magkakarali-rali. At baka nga matulad daw si Pangulo sa kanyang ama. Yung mga nag-bring up ng video na yan, nililihis niyo yung issue. Hindi ginawang primary concern ni Pangulong Duterte ang estado ni Presidente Marcos noon.
Pero ang sinasabi niya, ang danger, ang proximate danger dito, yung ginagawa nila sa saligang batas. Para kahit ano pa, ang presidente natin, tuloy-tuloy lang siya in power for 10 years or more. Yan ang danger na ipinupuntirya ni Pangulong Duterte, ni former President Duterte. Concentrate on the Constitution. Kasi, magkakagulo tayo pag nagko-concentrate kayo dun sa isang bagay that will require a court to determine guilt or innocence yan. Pero ito, yung saligang batas, dito pa lang, pwede na natin iangal. Dito pa lang, danger na sa atin. Sabi ni Ma'am Joan, BBM surrounded by enablers, kaya palagi siyang, that is why it is Tamba who is holding the reins of government under the direction of the wife. Sabi ni Chubbs, yes po, sobrang minamadali. Masyadong kapit ko sa posisyon, asa na yung bagong Pilipinas. Sabi ni Light, nagkakagulo na daw ngayon mga news outlet for headlines tomorrow. Sabi ni Mark Perez, nakakakilabot yung may kasamang history ang speeches ni FPRD at Mayor Baste. Think of the Romanovs. Learn from history or it will repeat itself. Ready na po ako sa People Power 5, the Netflix historical series based on the true-to-life story of every Filipino. I saw what you did there. Eto, sabi ni Ma'am Cheryl, grabe ang tako sa power. Tama nga si Sas na kailangan ng mahabang panahon para ma-defrost ang fruits and vegetables. Sabi ni Ezra, palibasa attorney si Vic Rodriguez ang boss mo. Uchoo! Tama, mamersonal ka na naman. At least nakikita kung sino yung mga trolls dito. Thank you. Dati kong boss ko presidente. Ano ka ba? Ano akala mo? Hindi ka talaga marunong, ano? Aral ka ng Constitution. I think these discussions are good for you. You just can't participate anymore in them, but you can watch. Okay. Oh, by the way, pala, just in case everybody is concerned, huwag niyo pa masyadong papansinin yung mga yung bago. Kasi may mga troll farms na inactivate kailan lang in anticipation of today's rally. Ngayon, hindi naman nila talaga primary trabaho yung ating mga comment section dito, pero it was initially para doon i-promote yung bagong Pilipinas. Ngayon, maagang natapos yung bagong Pilipinas rally, so pinatuloy sila ngayon para dito sila tumuloy sa mga comment sections natin. So the best thing that you can do is just call my attention to it or call attention of the moderators nang sa gayon ay maaari nating tanggalin sila sa diskusyon. Kasi hindi sila tunay na tao. Sabi ni Chuy, wag palin lang, eye-opener ang prayer rally sa Davao. Kung di o nagising iba dyan, hindi pa nagising iba dyan, ewan ko lang. Huwag niyong antayin maging Burma ang ating bansa. Sabi ni Half-Baked Cookie, does PBBM being listed on the narco list constitute a liability on his mandate? Medyo mahirap nga yun, ano? When you sign an affidavit, ang sinasignan mo is you have not been convicted of a crime. So, I'm not sure if that's a liability on his mandate. But it is a liability on the trust that people have placed into him. Okay? Sabi ni Mike Bellosilio, agree with you. Focus is the key. Eye on the Constitution. Protect at all costs. Keep it up. Sabi ni Gibogul, may I ask, aside from voting sa Congress to remove Romualdez as House Speaker, meron pa bang ibang paraan? You mean without, not a political solution? No? Kasi political solution yung presidente will exert his influence on the congressman to have him removed. Now, if he has committed a crime, if there is probable cause, at yung probable cause na yon ay makapasa na nga sa hukuman, makaabot sa hukuman, and he is arraigned, then that's a possibility that he can be removed as House Speaker or actually be removed as Congressman. Pero that's another way. Hindi ko pa po naiisip kung meron pang ibang paraan bukod doon.
Posible kaya magkaroon din ng ganong pagtitipon-tipon sa ibang mga importanteng rehiyon? Opo. Gear, hindi ka pa ba, temporary moderator? Ayun, sige, ayan, moderator ka na. Sabi ni Red, how will the ordinary citizens prevent the PI of Congress? Will the people need to go to the streets to call them out? That's one way. But the other is, this is a warning for those na meron pang nagpipirmahan. Kung hindi, kailangan natin bantayan. Baka nagamit yung signatures natin. Mananawagan din tayo sa Kongreso kung sila ay tatanggap ng petisyon na nakaakibat yung mga signatures na yon. We can join the petition that is going to be filed in the Supreme Court questioning the legality or of RA 6735. This petition and the sufficiency of RA 6735. Sabi ni Romel, pakidiscuss yung bribery na sinasabi ni FPRD. Hindi po sinabi niyang bribery, estafa ang binanggit niyang crime. Ang sinasabi niya, itong pagbibigay ng pera sa taong bayan ay panlilindang. Bibigay ng ayuda, niloloko ng mga kongresista o kung sino man ang may pakanan itong People's Initiative, ang taong bayan, pretending that this is from the people. So estafa ang sinasabi niya. Now, they are paying for signatures, pretending that this is an initiative of the people when in fact dinadaya lang nila yung proseso. Sabi na Ignis, I feel sad dito sa itsura ni Senator Amy at VP Sara, nagulantang sila sa pasabong ni PRD. Hindi nila expected na sasabog ng ganon si PRD. Kumabaliig at napakunot kilay ni VP Sara, Senator Amy naman napatulis ang uso. Yes, but you're right. I kind of feel for them kasi after today, ano yung magiging next para kay VP Inday? She is a member of the cabinet of this president, whom her father has called out. If she stays as a member of the cabinet, it might look like kinukonsinti niya itong nangyayari. Buti na lang may statement siya na hindi siya sang-ayon dito sa People's Initiative. But if it becomes clear na ang ating Pangulo ay kasama dyan sa People's Initiative, she will now have to make a choice. So I don't envy her. Hindi po madali ang posisyon ni VP Inday. Si Senator Amy naman is looking at a huge schism with her family, her own family. Hindi niya ini-expect na ganito ka-specific ang lalabas kay former President Duterte. And she will have to see now, ano pa ang maaari niyang sabihin at gawin after this. Right? Tapos na tayo dyan, sabi ni Zali. May self-interest din si Amy kaya playing safe. Paano naging playing safe? Ayan na nga, sumabog na. This is no longer safe for her. Alam na kung kanino nanggaling yung mga, kasi di ba pinasimuno niya, she gave the information about the People's Initiative, inakusahan na niya yung pinsan niya. How is that safe for her? I'm not defending her because I like her or think that she doesn't have any ambitions. No. Pero I disagree with going after people who are on our side. We need the numbers. We don't have kumbaga, hindi natin pwede yung pawarde-warde tayo. Tapos parang anong gusto ninyo mag-a-apply pa lahat ng mga kakampi natin? Kailangan ng, sabi ng isang follower dito, kailangan pa ng purity test? Kailangan, sino ba dyan? Sa tingin nyo ba, Attorney Harry and all of those other people who walang self-interest ng mga yan? What are you expecting? Everybody who was there, who spoke, syempre may interest sila. Now, some of those interests are shared with the public interest. Okay lang yun. What if their interests ay hindi naman illegal, hindi naman unethical? Bawal din yun? I mean, seriously, anong gusto ninyo? Wala tayong kakampi? We don't have that kind of time or luxury. Di ba? Ano yan? Yung mga katabi ninyo dun sa nagrarally-rally kayo dyan, nag-aalala ka na, ay, hindi dapat ito katabi ko. Magpadami muna tayo. Kung sa sobrang dami natin, hindi natin kailangan ng ibang kaalyado. Chugi, go. No problem. Pero ako, I won't do that. She was welcomed at that rally. In-acknowledge siya. Sabihin mo, mas marunong tayo kay Presidente Duterte? Parang hindi pa ako ready sabihin yun. And besides, hindi yan yung punto.
Bakit natin inilalaban pati yan? Huwag na natin ilaban yan. Pero, di ba, ang ilaban natin yung pagpuprotekta ng saligang batas. Yun po yung focus natin dito. In fact, ayoko nga sanang i-discuss yung ibang mga revelations. Kaya lang, sobrang mind-blowing. Alam nga naman hindi natin pansinin, di ba? Sabi ni TJ, at this point, the Duterte's made it clear from now on there's no going back, like a declaration of, I hope this brings the much-needed reform. Good. So do I. Agree, sabi ni Doysters. May medyo nuanced yung sinabi ni Diggs. He was talking about what's happening now, not about PBBM's exquisite tastes for Pulveron. The latter is a minor issue for now. Baby reptile Sandro must be salivating at the sides. Uy. Sabi ni Liel Cosa, is it possible na i-charge nila tayo ng inciting to sedition if we become vocal? It depends on what you're going to say. If you agitate for secession, yes. If you agitate for a forcible takeover, yes. Of course, so be careful what you say. Ganyan pa, take a cue from the leaders. That's why in an endeavor like this, there are leaders. Diba? Sabi ni Ma'am Zaide, I am for the new opposition. Ganda ng picture ni Madam. Sabi ni Mon, what is the worst case scenario kapag binaliwala ni BBM yung warning ni PRD at mas sinunod niya si Prime Minister Martin Romualdez at Lisa Marcos? Lalo na si BBM at PRD, meron silang mga sundalo na loyal sa kanila. You know, the issue of mga sundalo na, no, I disagree with what you're saying. Ang ating AFP are loyal to the Constitution and to the Republic. They will ultimately have to confront that the Constitution takes precedence over the people who occupy positions. Tao sila. The Constitution, this is the document that turns us into a country. So, I think the choice is easy. Worst case scenario, I think, is civil unrest. Right? Now, I'm seeing some people saying BBM resigned. That is not illegal. That is not inciting. Sabi ni The Etc. Store, ang tamlay ng politics for 2 years tapos biglang may pasabog pero walang media na nagpo-post. Hindi ko naiintindihan yung expression ng chubibo time. I mean, I know what a chubibo is, but what are you saying? I don't understand. I don't get the context or the subtext. Sabi ni Santa Ana, Bobby, grabe yung speech ni PRD, konting palakpak, pero kitang-kita mo na nakikinig ang mga tao. Oo naman. Did anybody hear the speech of the President kanina? It was sent to me, teka. Ay, gusto kong parinig sa inyo. Medyo matamlay eh. Hindi naman matamlay, pero hanapin ko lang ha. Yeah, well, you know, parang ginanahan siya. Alam mo yan? Oops. Andito sa phone na merong ano. Hindi ko mahanap. I'm going to have to use the other phone. Teka. Nakita. Sandali may recording ako nung speech ni Presidente Marcos. I mean, we have to be fair. We have to, kailangan rin natin ipalabas yan. Nandito talaga sa isang phone. Mamaya ako na mapopost. Ay, hindi daw interesado yung ibang mga tao. Live sa YouTube kanina sa SMNI ang rally. Oo. Ay, ano po masasabi niyo sa pagsita ni Raffy Tulfo sa tulog-tulog na milyonaryo? Hindi ko po siya napanood at hindi ko, wala po akong interest at this time na bigyan ng additional publicity si Senator Raffy kasi lumaragsa po itong issue na ito. I know where it is. It's in this phone that I'm using for TikTok kaya hindi ko siya mabuksan kasi pag binuksan ko dyan baka mawala yung yung broadcast natin.
Bakit pa ulit-ulit yung Chubibo time na? Bakit pa ulit-ulit yung tanong? Hindi ko na iintindihan. Okay? Uy, puro English yung speech, sabi ni Gotti. Wala daw nakikinig sa atin sa mga 4,000 nasa live dito lang sa sa Facebook at saka sa YouTube at saka yung ilang libo dito sa TikTok. Wala daw nakikinig sa Luminous. Kasi daw nag-i-English ako. Naku, pasensya na po Kasi bahagi ng saligang batas natin that English is the official language, remains the official language. 'Di ba? Sorry naman po. Sabi ni Dudes, tingin ko, high sa kapangyarihan ang family. At gagawin ng lahat manatili lang. I know what a Chubibo is. I don't understand the expression. Sabi ni Ayi Hugo, do you think the person occupying Malacanang at the moment is playing it safe? No. I think he's playing it dangerously. In fact, it's called brinksmanship. Yung nasa may bangin ka na, unang-una, yung pagpapabaya sa pagbibigay ng mga serbisyo sa taong bayan, sa hindi pag-atupag dun sa mga pinangako sa atin, dun sa pagpapabaya ng pagtitimon ng sarili niyang mga tao, yung wala man lang timeline para sa mga achievements, yung wala namang nakikipag-usap sa taong bayan, walang nag-i-explain, pinababayaan niya tayo. Itong mas nararamdaman pa yung Speaker of the House kesa dun sa Presidente. No, that's not playing it safe. That's playing it loose. It's dangerous kasi may dissatisfaction na at hindi nila ina-address. Ito yung sinasabi ko na hindi masalag ng mga ng mga tao niya. Hindi man lang ba kayo makikinig sa amin, hindi kami masaya. Okay? Lalo na yung mga katulad ng iba sa amin dito, na double yung oppression. Okay? Nananakot kayo na mayroong ibang mga tao na maaapektuhan kung hindi kami titigil. Imbis na sagutin ninyo yung presyo ng pagkain, tubig, kuryente, transportasyon at internet, ang isasalang nyo sa amin ay charter change. It's dangerous because the people give the power. Sovereignty lies with the people, sabi ng saligang batas. At tayo ang naglagay sa kanila sa pwesto. Power that is given can be taken back. But since the Constitution doesn't allow for a peaceful means of doing that, then he is playing it dangerous. Diba? How are we going to take our power back? Does he really want to bring it to the point na uuwi na naman siya sa Hawaii? Yun ang sinasabi ng ating dating Pangulo. Sabi ni Ma'am Stephanie, by not addressing the public's concerns, PBBM is showing is that he doesn't give about us. You know, I'm really just surprised kasi so many things na binanggit natin dito, so many things na pinost natin sa Luminous ay lumilitaw at lumitaw today. Yung lack of information, lack ng information campaign, yung clear intent for Congress to control charter change. Okay? Yung yung 'di ba? Ito para sa akin yung kanta kanina that they don't really care about us. We posted that weeks ago or days ago. So many of these things. Akala ko, tayo-tayo lang, but apparently maraming nakakakita. Maraming nakakaalam. Halata sila. Tapos talaga naman, sa dami ng rumarangsang problema, nag-branding campaign. Tapos ano yun? Ano yung nasa branding campaign? Nag-announce na naman siya ng plano. What about the plans before? What did he do with the plans before? Ulit? Ano yun? Yung mga tipong, erase. Ulitan. Hindi po pwedeng ganon. You lost 2 years. Ay, sus Mariosep. May mga nagsasabi pa, hindi naman daw kinokontrol ng gobyerno presyo. Niloloko mo ba ako? Sinabi ba namin na price controls ang problema dito? Mataas ang presyo sa kapabayaan nila. Oh, I didn't take that into consideration, did you? Kapabayaan. Alam ni Presidente Marcos kung ano yung problema sa agrikultura at ang problema na ito primarily ay yung logistics system. Hindi ma-connect
ng maayos ang farms at yung markets. We have built so many farm-to-market roads, but the farmers still cannot afford to truck their own goods. Kaya nadidiktahan yung presyo ng mga middlemen, ng mga hoarders, ng mga smugglers. I'm not talking about price control. The government couldn't institute, but they tried price control. It was a major mess. And anong ginawa nila? Instead of addressing the issue of the failure of price control, they tried to make it appear na nag-succeed ang price control. Yan ang sinasabi natin kapabayaan. Sabi ni Ayi Hugo, that's what differentiates PRD from PBBM. There's no governance itinerary. Sabi ni Ma'am Ruth, yung unang ang mga plano or pangako, hindi tinupad. Tapos may bagong plano or pangako kuno. Oh, we lost time. In the time that we lost, we also lost money. Kasi, anong nangyari dun sa 2 taon na yun? Ano ang, diba? Dun sa 2 years na yun. Ano, isa dun sa tumataginting na tumatatak talaga sa isip ko, yung sinabi ng DENR, we are losing the war on plastics. We're 3rd or 4th contributor to the Great Pacific Floating Trash Island. Diba? So parang, yeah, dead ma. Wala lang. Ang alam ko, ang First Lady, titular position po. Pero under siya syempre ng Office of the President. Yes. I'm trying to remember kasi ang alam ko noon yung si First Lady Loy. Kasi walang First Lady yung after Gloria. We have Lisa Marcos is the first Lady since Erap, of course, he had a First Lady, but according to President Marcos, it was a bit confusing during that time. Sabi ni Buhay OFW, kung ikaw nasa katayuan namin mga OFW, anong mafe-feel mo kutyain ka ng ibang lahi? Ba't tawang-tawa ka? Kiyang-kiya naman ako. Meron bang Office of the First Lady? Saan kumuha ng pondo yan? Usually yan from the Office of the President. Tama naman. Ayun. She does get a budget. Yes, and she's entitled to that. Tama naman din po yun. She can even have a staff. She can have an office. And as part of the first family, she does get privileges in the use of transportation. Pwede yun. Pwede yun. What is the complication? I don't want to focus on that. Kasi nga, hindi naman nag-focus ang Pangulo dyan eh. What complications? Kayo yung magsabi. Kasi yung tinatanong nyo kung ako hindi eh. Because I'm looking at the Constitution as directed. Sabi ni Jose Carlo Loren, good evening. Your thoughts, the former PRD saying we have... Sinabi ko na nga po, revelations ito, and yes, they're mind-blowing. Pero don't lose sight of the goal. The goal is stop charter change. Okay? Stop it. May alternatives pa siya. Sabi niya, AFP, PNP, you have to, use your mandate. Niloloko tayo ng gobyerno. Pag hindi kayo gumalaw, ang taong bayan ang kakailangang gumalaw. Sabi ni Fort, ni Ma'am Elena muna, I can't breathe. Gusto kong umiyak sa sinabi ni PRD. I'm scared for our country's future. Don't be scared, ma'am. Because this is what we are called upon to do for our country. And I think that some of us are actually even grateful. How often do we get to be called upon to serve? Even in this private capacity, how often do we get this chance? Sabi ni Fort, during election, sabi ni PRD may maliit na babae behind BBM. I thought back then he was referring to GMA, pero mukhang... Oh well. Sabi ni Ayi, with this fiasco on governance, what's left with the constituents? Well, we have to first... Okay, what's the plan? The plan is to stop charter change. Because if we don't, we're looking at an unli leadership of these people who have already proven that they are not worth our vote. Gayon pa man, susunod tayo dun sa proseso. So, we petition for redress of grievances, and our grievance is that these officials
whom we put in office are using our money to our detriment. Bakit pa ulit-ulit yung Attorney Trixie ang ganda nyo ngayon para hindi ko kayo mablock? Loko lang. Sabi ni Mikey, sa 2 years ni BBM, tahimik ang dating super active na departments like DPWH and DOTR. Very reflective of the current administration. Sabi ni Natalie, tatay niya nalibing sa libingan ng mga bayani dahil kay Tatay Digong, tapos ngayon traitor lang pala sa mga. Okay? Sabi ni Ma'am Karen, this admin is worse than Marcos Sr. when it comes to clinging to power and worse than the Yellows when it comes to governance. Greed is an understatement. Mafia administration talaga functioning like a sindikato with a lot less efficiency. Sabi ni Ma'am Delcy, we should play our part to stop Chacha. If these people are manipulating the people, we shouldn't allow it. No, okay. There's a difference po between a plebiscite and a referendum na kailangan natin ng isang buong live para dyan. Sige, next live natin, plebiscite, referendum, what's going to happen, why is this infirm? Uulitin natin lahat ng in-lecture namin last time. Ito sabi ni Independencia, solid pa rin tayong mga DDS worldwide at hindi tayo pwede na mailin lang nitong loose cannon ng gobyerno dahil hindi na ngayon pulvorotics na Pangulo ang magpapatakbo ng bansa. And that's the facts. Who is that lady who is more powerful than any elected government official from the House, Senate, Congress down to the lowest government position? And she has control of them. Tama si PRD na ito lang na admin ang no opposition, ha? Sabi ni Ma'am Ai, ganda ng sinabi niya, kinig kayo. Sabi niya, like it or not, we have a weak leadership. Change the characters, not the charter. Sabi ni Gaming, sabi kanina, si VP lang ang tinanggalan ng Confi Fund. Meron din palang presidente noon at mga mayors. Oo naman. May Confi Fund din ng DITC. Di ba? And others. Sabi nitong si Lito, sana may recall election tayo. At yun nga yung sinasabi natin, di ba? So, para dun sa this is something for the next elections. Sino sa mga kongresista na iboboto natin, sino yung mga tatakbong senador na papayag na may recall elections para sa kanila? Di ba? To guarantee that they will have, they will be forever on their toes. How dare you? Sabi ni Watts, bayad na rin ba AFP and PNP? How can you say that? You know, we call upon these people to stand, to get in harm's way. We ask them to give their lives in the service of the country. Sila po ang unang titindig sa harap ng bala pag tayo yung binabaril. So yung mga ganyang akusasyon, I don't take it lightly. You do not get to insult them like that. Payan. Kulang nga ang sweldong binibigay natin sa kanila sa hinihingi natin eh. Hindi sila gumagalaw because there is no directive or direction yet. Hindi maliwanag sa kanila kung ano ang mandato dito. Because we are testing this. Okay? May mga tao dati, tinesting nila yung the AFP is the protector of the people and the state, but the PNP have not really yet. So, huwag po ganun. Tayo na nanawagan para manguna sila dito. Tapos iinsultuhin natin sila ng ganyan. Wala pang napapakita, wala kayong facts, wala kayong kahit ano. Huwag naman ganun. Ano ba? Interesado po ba kayo na manalo? Kasi what you're doing is naghahanap kayo ng kalaban na hindi natin kalaban. Naghahanap kayo ng kaaway na hindi natin dapat kinakaaway. Naghahanap kayo ng gugulpihin na dapat kakampi natin. Huwag po ganun. Do you understand what it means to be in a group, to be unified because you need it to survive? We need each other, like it or not. Whether even we like each other or even the people who are going to be with us is of no moment. We don't care.
What we care about is that we have to stop this charter change. Kailangan matigil ang charter change kasi mas malala ito para sa buhay natin, sa buhay ng mga anak natin at mga apo. Kasi 10 years kay BBM pa lang, yun ang sinasabi. Yun ang proposal. So, after that, si Tamba. After that, allegedly, si Sandro. Anong gusto ninyo para sa mga apo ninyo? Kung gusto ninyo na maitigil natin yan, huwag kayong makikipag-away sa mga kakampi. Anong awa nyo na? Hirap na nga tayo hirap na tayo under this administration. Gusto nyo pang patagalin yung solusyon? Naman. So sabi ni Marco, anti-digong ako pero kakampi tayo dito to stop charter change. See? We can waive some things. Pwede natin, sige, I disagree with you on this one. Pero my gosh, the greater danger is this. Imagine nyo lang kung biglang nagka-charter change, mapalitan nila, constituent assembly lang, and they will game the system. Pwedeng yung wording, pwedeng ang gawin nila plebiscite instead of a referendum. Diba? Pwedeng ang dami. Tapos maipasa yan. Sa tingin nyo, tayong mga sutil dito, sa tingin nyo walang balik yan or they will not fly sa atin? Hindi ako nagtitiwala dito sa mga ito kasi pinakita na nila yung character nila dun pa lang sa mga SMNI hearings. This is a question of our survival. And if we want to survive, we don't get to choose the people we need. Diba? Kailangan natin ng isa't isa. Yes, even those people who may not like the former president, but agree that this charter change must be stopped. We have to be united, stand together. Don't get distracted by these things. Sabi ni Zazie, pwede mo ba kaya i-consider tumakbo as senator para mas may power ang gusto nating mangyari? Alam nyo, kung it didn't cost so much, in a heartbeat, I would say yes. But number one, it costs a lot. And ayokong, yung pag nakaupo ka na, iniisip mo yung ano yan, hihiram ka, uutang ka, hihingi ka ng donations, and then, may kapalit. E di pag upo, hindi na ako yun. Hindi na akong ito. Kasi, di ba, iba na yung sitwasyon. So dito, we can still be honest with each other. Eh later on, di ba, it takes too much and I'm not willing to compromise. Yung mga tipong, sige, sasabihin, takbo ka, pupondohan kita, pero ito yung kailangan ko sa'yo. Patay. Ano yun? Di ba? Dito na lang ako, dito tayo magtsikahan. Sabi ni Julian, paano gagawin? Anong move gagawin natin sa lugar namin para harangin yung PI dito sa amin? Please help. Sa barangay nyo, okay? Obserbahan ninyo anong ginagawa. Report it, post it. Kunin niyo yung ebidensya. Take pictures if you're allowed to take pictures. Please don't get yourself arrested. Okay? Obey the rules. But if you can, get as much evidence as you possibly can. But remember, try to get copies of what they're bringing around. Ngayon, kung walang written, sinasabi lang, your testimony might be required later on because testimonial evidence is evidence. Ako pala yung nanghaharang. Ano hinarangan ko? Mahirap ipagtanggol ang Pangulo after what FPRD said last night. Kaya tahimik media, nag-iisip kung ibabalita yon o baka may kumausap na sa kanila. Ito sabi ni Ma'am Norma, we are in danger not only now, but also for our future or next generation. Magkaisa tayo. Maharang? Maybe saying that because of the case being filed against the retired general that used the picture of the PNP general. Ano yung humaharang? Hindi ko na-gets yun. Sabi ni Andre, sana matuto ng Pinoy ang eleksyon ay hindi laro para bumoto lang para testing kasi mahirap na paalisin yan pag traidor sa bayan. Sabi ni MJ, our constitution is for the sake of Filipinos, that's why no to Chacha. Sabi ni IE, first charter change, next lane loading of bills, waking up the following day with a new system.
Sabi ni Ma'am Anita, sa mga sinabi ni FPRD siguro naman, kahit Supreme Court matatauhan pag dinalang PI sa kanila. Sabi ni Machura, wag, parang awan nyo na kababayan, sa maliit na halaga wag kayo pabayad. Pwede nyo tanggapin. Kasi sabi ni Presidente Duterte, hindi na, pera naman ng bayan yun eh. Sabi ni Gold, nagkaroon na ng malinaw na kasunduan na ititigil na ni Speaker Romualdez ang People's Initiative sa pagpupulong kasama ang ilang mamabatas kay PBBM noong January 11. Hoy, Gold Sedge! Mali na po yan. January 11 pa yan. Nagbago po. Nagkaroon ng second meeting. Late ka kasi. May second meeting. Nagbago na po ng isip ng Pangulo. Sabi ni Macmac, anong magagawa ng kabataan o anong maitutulong namin? Pareho pa rin. Ipagkakalat natin ang impormasyon tungkol dito sa charter change. Kailangan ma-explain sa taong bayan na hindi ito para sa kapakanan ng mga tao. Ginagamit ito bilang kasangkapan at kinakasangkapan din ng ilang mga opisyalis ng gobyerno ang mga tao na lang sila ay mamalagi sa pwesto. Kailangan mag-ingay tayo, kailangan marinig nila. Bukod pa dyan, obserbahan natin yung mga kumukuha ng mga signatures. Tama ba ang paraan nila? Niloloko ba nila yung mga taong pumipirma? Engage yung mga nag-i-explain, i-engage nyo po sa debate. So, halimbawa, nakita niyo yung video ng babaeng nagsasabi na kapag pumirma kayo dito, tuloy-tuloy yung ayuda. Kailangan i-challenge po yung mga taong ganyan. At i-video nyo, ipalabas natin. Kung malakas ang loob nila, manlinlang ng taong bayan, hindi dapat sila magreklamo kung sumikat sila sa social media. Sabi ni Danilo, hope BBM will call snap elections for peaceful means. So if he lost, it's an eye-opener for him. He's not going to do that. Ito yung mga tao na pinag-uusapan nila ang charter change para mamalagi sa pwesto. Sa tingin nyo, ilalagay niya ang sarili niyang pwesto sa peligro by calling for a snap election? Hindi po siguro. Sabi ni Sir Nan, sabi ni Google, the word hypocrite is rooted in the word hypocrites, which means stage actor, pretender, dissembler. So think of a hypocrite as a person who pretends to be a certain way but really acts and believes in total opposite. And your point is? Sabi ni Red Fisherman, ang hirap sa eleksyon na mamanipula kahit tumalino ang botante na mamaniobra pa din ng mga mamahala magbotohan kaya ng Smartmatic, paano naman po yun? Wala na nga pong Smartmatic, ma'am. Bakit parang wala tayong magawa sa kanila, dayuhan naman sila? Tapos na po ang Smartmatic, pero hindi natin alam kung sino yung papalit. Sabi ni Light 00, kahit pa makakota sila ng pirma, delikado na sila because of the buying scandal. Correct. Okay, so, concrete things, what can we do? Number 1, keep talking. Keep talking about this. Huwag magpatinag sa mga trolls. Pag may mga trolls sa wall ninyo, o sa comment ninyo, tanggalin. Block, delete. Huwag nyo silang bibigyan ng puwang sa buhay ninyo. Huwag bibigyan din ng too much attention. Block, delete. Bakit? Ang purpose nila ay guluhin ang usapan. Ang purpose nila, linlangin tayo. Ang purpose nila ay galitin tayo so we don't think clearly. So halimbawa, post kayo na hindi ko, na if given an opportunity to withdraw my vote for this president, I will. Sasabihin yan, paano naman yung 51 billion? Block, delete. Bakit? Anong koneksyon? Diba? O kaya sasabihin, uy, di ba ikaw yung pangit? Block, delete. Okay? Remember, yung mga trolls na yan, binabayaran ng pera natin, pera ng taong bayan. Huwag niyong bibigyan ng achievement. Huwag bibigyan ng accomplishment. Okay? So, be careful. Okay, now, keep disseminating information. Meron kaming TikTok, meron kaming videos explaining kung ano ang proposal na ito. Yung explaining kung ano yung binabago sa saligang batas, yung Article 17, Section 1. Pwede nyo yung i-share yon. You can make your own. Explain. Ano ang purpose ng Kongreso dito? Keep explaining. Keep posting. Make jokes about it. Pagtawanan natin itong mga magagaling na mga opisyalis natin na akala nila tanga tayo na hindi natin nakikita na niloloko nila tayo. Make fun of them. Don't mention their names. Be careful. Okay? Belittle their achievements. Okay lang yan. Belittle their policies. Belittle what little achievements, yon madali yon kasi kukunti lang talaga. Okay? Next,
Pag may nanawagan na magrarally, be prepared. We can go to express ourselves. Okay? Continue to express ourselves. Pag nakita natin may kumukolekta ng mga signatures, tutulan natin. Tutulan natin yung mga panlinlang na explanation nila. Explain din, ano ang effects nito? Sinabi na ni Presidente Duterte, they want a parliamentary system na nasa People's Initiative. Has nothing to do with that. Niloloko nila tayo. Furthermore, ang gusto nila, term extensions. Ang gusto nila, sila-sila lang ang magiging leaders. At ano mangyayari sa atin? May pagkakataon ba tayo? Sino lang ang yayaman? Hindi ba yung mga mayayaman na rin? Don't forget, explain all of this. And make it a barkada thing. If ever we have to take to the streets, then we should be ready. Okay? Bihira yung meron tayong pagkakataon na ipakita natin yung pagmamahal natin sa ating bayan at pagmamahal sa mga henerasyon na hindi pa ngayon pinapanganak. We have to protect the future generations. Mawawalan sila ng choice. Mawawalan sila ng pagkakataon na ilagay yung mga nararapat dun sa kanilang mga pwesto. Hindi tayo for sale. Okay. Pero kung nag-offer sila ng pera, talaga kukunin ko yung cash. Aka na yung cash na yan. O hindi mo pera yan, pera nga ng taong bayan yan. And I want it back. Hindi ko po nakikita yung pinapablock nyo. Sandi, ayun. Okay. Thank you for calling my attention to the troll. Take a stand. You don't need to get into arguments on social media. They want you to do that. They want you to get into arguments. Gusto nila para tumahimik tayo. Huwag tayong tatahimik. Huwag tayong magpapalinlang. Simple lang to. Maliwanag yung ginagawa nila. They're trying to change the Constitution to keep themselves in power, even a generation after this. And when they are in power, tignan nyo lang. How satisfied are you with the last 2 years? Tuloy-tuloy yung ganyang paraan ng pamamalakad pag sila pa rin at sila lang ang nakaupo. Itong 2 years na to, happy ba kayo dyan? Kasi kung hindi, imagine that stretched out to 20 years. And you will have an idea of what's going to happen to us. Bukod pa dyan, remember, na sa ngalan ng pagpapabaya ay ipinapasok dito ang mga dayuhan at ginagamit ang mga base militar natin. Ano ang kapalit niyan? Ano ang nakuha natin? Meron ba? O wala? Meron ba para sa kanila lang? Ano yung nakuha ng taong bayan? At yung pagpapasok nila niyan, sila din po ay naglalagay sa peligro ng ating demokrasya kasi makikialam sila pag nabigyan sila ng pagkakataon. Sabi ni Sir Dennis, paano magiging happy if an IPR? Correct, di ba? Sabi ni Redfishman, paano po pag nag-stop nga ang charter change nila pero tuloy pa rin grabing corruption? That's the next topic that we take up. Pero for now, the biggest danger is the charter. Ngayon, kung magmamatigas sila, kasamang pagbabasura dun sa charter change nila, pati sila. Di ba? Yun ang sinabi ni Presidente Duterte. Alright. Another thing I think we should consider, Mayor Baste sounded good out there. Pansin niyo? For me, if I had 10 thumbs, they would all be raised up. Foreign government backing, what's happening because they have no control with Duterte type of government. Ano daw? Yes, I got it. Sabi ni Heidi, ikaw rin, sobra ka rin inapi ng gobyernong ito. Grabe, kung sino pa ang may malasakit sa Pilipino, siya pa ang nilalapastangan. Ma'am, inapi ako, at tuloy pa rin inaapi, pero hindi ako victim. Kasi kaya nila ako ginaganito kasi hindi nila ako matigil. Pero bakit ako ang pinuntirya nila? Kasi ma'am, wala akong backing ng mga oligarko. Pumasok ako sa Malacanang, nag-iisa ako. Wala akong pera, wala akong backer, wala akong jurisdictions, hindi ako politiko. Ang dala ko lang, kakayahan ko. At saka, yung pagnanais na magserbisyo sa gobyerno. Apparently, hindi po yan ang gusto nila. Kaya sino kaming mga naunang natanggal? Ako. Si Prof. Clarita, wala din siyang backing, except siguro, mas mahirap siyang tanggalin dahil may mga ibang factors. May kinailangan sila sa kanya. But in the end,
Ang mga pumasok sa Malacanang na serbisyo lang at yung whatever it was that we had to offer, ang dala, madali kaming apihin di ba? Madali kaming i-oppress. So yan po ang karakteristik nitong administrasyon na ito. Mang-aapi sila. At ang inaapi lang nila, yung mga wala. Yung walang pera. Yung walang oligarko. Ha? Walang political family name. Tignan mo, galit na galit sila kay GMA, pero naano pa rin siya. Yun nga lang, GMA will survive. She has money. Di ba? Hindi po siya under him, and I don't think she lasted that long. Sandali, it's a research position. Ewan ko ha. I haven't talked to her in a while. And finally, sinabi rin ni Presidente Duterte, bakit ganun? Kung ang purpose nila ay magpapayaman lang sila, maghihiwalay tayo. So, ano yung paraan ng paghihiwalay? Ayan ang titignan natin. Di ba? Titignan natin ano yung magiging paraan na yon. So, one of these days, pwede nang ikwento. Lahat yung extent. Sino yung nagpaalis? Bakit 2 beses ako pinakikialaman? And so on. Diba? At ano yung mga sinasabi ko na kailangan pakialaman? Actually, it isn't anything that I said. It's the danger of allowing me to continue talking. Kasi baka tumaas yung baka tumaas yung standards. Alam niyo ba, nung secretary ako, 2 o'clock ng umaga gising na ako. Kasi babasahin ko lahat ng pahayagan na binabanggit ang pangalan ng ating Pangulo. Babasahin ko lahat ng speeches niya. Nang sa gayon, kapag nag-press briefing ako, hindi nila masasabing, pero ma'am, bakit sinabi ni Presidente during this occasion? Kasi ganito yung sinabi niya. So, hindi nila kakayanin yon. Also, bihira kong makita ang Presidente, although he would call me up. Bihira ko siyang makita, saka na yung kwento kung bakit. Bihira ko siyang makita, so it was important na pag ako ay nag-briefing sa media, alam ko pa rin kung ano ang mga polisiya na ililiwanag. So, fortunately, makukuha ko naman yung mga policy statements from the Office of the Executive Secretary. Pero ang boss ko, bihira kong makita, kayang-kaya ko pa rin mag-explain on his behalf dahil inaaral ko lahat. So, kahit di kami magkita, makaka-explain. So, ang tanong ngayon is, bakit wala pong nag-i-explain ngayon? Ang dami nyo namang oras pala. Teka, hindi ko makita yan Yung sinasabi ninyo, iniintay ko, hindi ko makita. Mamaya, tatanggalin ko po yun. Dito sa TikTok, thank you dun sa ating mga moderators. Ang galing ninyo. Sa sobrang dami ng totoo na sinabi ni Maharlika, maniniwala na ako na may superpower siya, sabi ni The Etc. Store. Sabi ni Freddy Orendina, FPRDK BBM, nandun ang pangalan mo sa listahan ng PIDEA, description, FPRDK BBM. Nandun ang pangalan, inulit mo lang. Okay, sige. Okay. Okay, dito naman. Last few questions. Sabi nila, Agan Rides Vlog. Marcos resign, yan ang panawagan namin. That's legal, you can say that. So, yes, you can actually say that. And you can make it a hashtag if you want. Ako kasi concentrate on the Constitution. But, I don't disagree. Kumbaga, para sa akin, unahin ko muna yung stop charter change. Anong next move? Sinasabi ni Raquel. Para sa akin, if they're in any way going to try to survive, ititigil nila yung charter change. Para sa akin, it would be the smartest move on their part. Tigil yung charter change. And then everything else could go away. After itigil nila yung charter change, they have to come up within the next 3 months with achievement after achievement after achievement. This is the positive aspect. However, the negative aspect could be
Matatakot sila. And what are they going to do? They're going to shut down free speech. Para hindi kumalat yung itong sinabi ni Presidente Duterte. Lalabas na naman yung kwentong ICC. Maglalabas sila ng mga paraan para may makasuhan sa kanila. Sinong mga easy targets? Tatlong magkakapatid nasa gobyerno. So lahat sila potential targets. So yung mga dati nilang inaapi, they will find ways to silence us. Okay? It's possible then na hindi ako pa nag-iisip na gagamit sila ng dahas. Pero dapat handa rin tayo. So if ever ma-frustrate sila ng ganon. Hindi ako naniniwala na si Pangulong Marcos ay aabot dun sa ganung punto. Pero hindi ko rin naman kilala yung ibang mga sulsul niya. Baka sila. So yun ang i-expect natin. Para sa akin, on the positive side, baka magbago sila. Baka ipati, tama na yung charter change, delikado na tayong lahat. Baka pwede, may magsabi ng ganon. Baka naman si Presidente Marcos could rise to the occasion and say, okay, you guys have put me in enough danger, that's enough of that. I'm going to go back to the way I was handling things in the first few months. English, syempre. May magagalit na naman dyan na nag-i-English ako. Okay. Pwedeng ganon. Second, pwedeng, okay, cabinet secretaries, I want accomplishments. Hindi yung mga press releases, kailangan makita ng mga tao. Or, negative side. Oy, ikaw tamba, maglabas ka ng pera, dali. Pag pumagmud ka, magbigay ng bigas, bigay ka ng bigas para hindi sila umalsa sa atin. Pwede rin. So, the moves ang kailangan bantayan natin ngayon, di ba? Okay? So yun, something to think about. What the former president said today, tomorrow discuss natin yung sinabi ng ating Pangulo naman. We have to be fair. What BBM is after is a constitutional crisis to happen so he can exercise his power. Really? I don't think it's in his personality to be that much of to do that much brinksmanship. Okay? So, muli, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat na nandito kayo. Maraming salamat na nakikipag-usap kayo. Nag-aaral tayong lahat. Maraming salamat because you care for your country. You are here because you care for your country. Huwag natin pansinin yung mga trolls because alam nyo naman, hanap buhay, mahirap ang panahon ngayon. Hayaan yung tumanggap sila ng pera, huwag yung hayaan na magkaroon sila ng impluensya. Okay? Mag-iingat ang lahat. Hindi natin alam kung paano magre-react ang administrasyon na ito. Dahil kung mag-react sila in a negative way, then posibleng maraming accounts na mawala. That's the lighter end. Pero, di ba, posibleng may mga mawala ng trabaho. Yan po kasi yung unspoken, well, hindi siya unspoken threat. It is something I had to deal with na either I go or other people would go. So, given choices like that, given the people who give us choices like that, be careful out there. Keep your health, be safe, pero paglaban naman natin ang bayan natin. Ilang beses ba in a lifetime does it happen that we are called upon to serve in this way? Diba? And to ensure that future generations will be safe. We'll have choices. We'll have choices that we are in danger of losing right now. Maraming salamat. Ingat-ingat ang lahat. Kailangan kayo ng bayan.